Hey guys, for this episode, we will talk about yung bank checker or slope checker and yung kalpad. Kalpad, yes. So, with me, JB, aka Boy Mullet. So, siya mag-discuss sa inyo kung paano gumamit ng bank checker and ng kalpad. Sir JB, tanong ko lang, para saan nga ba ang bank checker? Ito talaga slope checker? yung slope, ayan, from the word itself, slope checker, bank checker. Dito, pepesto mo to ngayon kung paano pumapasok yung auto mo sa ito nga rin, bank. Ganito, So, parang yun yung track na ginupit. Kumbaga, sinisimulate mo to kung paano siya pumapasok sa sa bank. Okay. So, dapat pag sa bank, hindi naman dapat, usually sa bank dapat wala kang sayad. Pero ba't, JB, ba't dalawang to? Magkabilaan? Dalawa siya kasi ito, yung nabibili na ganito, mga 3D printed. Bank checker, tapos kabila naman, slope checker. So, Okay. doon mo siya So, yung chine-check. bank, guys, baka malito kayo. Yung bank, siya yung mataas na yung parang minsan, paganon. 45 degree, 90 degrees. Yung parang parang pataas siya. ah. Yung slope naman, yun yung parang camel, yun yung talon camel talaga, back. oo. Parang ganun. Parang pa ganun siya. Okay. So, ngayon, ito, ang purpose na ito, para makita mo ba kung kumakapit ba yung brakes mo, especially sa slope. Yan. Kung ito, pag ganito, kumakapit yung front brakes ko. Kapit na kapit yung front brakes ko sa kanya. So, diyan ka mag-adjust ng preno. Kung magkakaskas ka ba, makapal masyado. Sayad na sayad ako. Hindi ako. Kasi pag sayad ka sa bank, hindi ahon yun eh. Ito naman, kunwari, pag ganito, wala akong sayad sa bank. Safe ako sa bank. So, kaya ko siyang tagusin lang na parang dinaanan ko lang. So, sa bank dapat smooth. Walang kakapit dyan. Okay. Pero, tapos ito naman sa slope, dapat, syempre, may kapit. Pero yung sa bank naman, na dapat smooth lang, yun eh, depende sa layout yun. Na minsan, kung ano yung sacrifice mo, dapat ba may sabit ako sa bank para medyo malakas yung kapit ko sa slope. Parang mga ganun. Siguro yun sa racing sa racing experience nyo pa. Parang konting pag nababaran nyo pa yung paglalaro ng Tamiya, parang gano'n. Okay. Dito Sir JB sa slope na section. Sige, patong mo yung sasakyan. Ayan. Saang part na kailangan dito dapat may kapit na? Sa bandang gitna ba? Pataas na o sa entry pa lang? Dapat sa entry pa lang, kumakagat na yung preno mo. Ayan parang ganyan. Dapat kumakagat na yan. Ngayon, paano kumakagat yan? Paano mo magagawang pakagatin yan? Dito naman na ngayon, papasok yung sa kalpad. Yun na yung parang ipepesto mo yung auto mo dito. Ito, liha to. Dito sa atin. DIY yan, pwede mo lagyan ng liha. Parang ito yung kalpad na bibili to parang nasa 200 yata, 300. Tapos sasalpakan mo ngayon siya ng liha. Ilang tawag sa ganun? Yung grit. grip, yung gamit ko kasi, personally, gamit ko yung 600 eh. Pero ito, hindi ko alam grit kung... grit. Ito, hindi ko alam kung anong grit to. Pero ngayon, di ba yung preno nyo, lalagay nyo ngayon dito. Pag maglalagay kayo ng preno, yung blue brakes or white brakes, lalagyan nyo muna siya ng double-sided tape. Yung advisable ko nun, yung Sekisui. Sekisui, tama ba? Japan na medyo may yung mahal Sekisui. na konti. Makapit siya Tapos reusable siya So, bakit siya maganda? Kasi pag tinanggal niyo yung brakes, pwede niyo siyang gamitin, pwede siya ibalik, gamitin niyo ulit. Midikit pa rin. Okay. Pero pag wala namang Sekisui, yung 3M? Hindi. 3M, pwede rin yung 3M, pwede rin yung Polar Bear. Basta yung Polar yung ba? Polar sa mga Oo, yung Polar sa bookstore, National Bookstore. Yun yung gamit ko bago ako nagkaroon ng Sekisui. So, ayun, yun nga, lalagay kayo ng brakes dito. Siyempre, para ang purpose nun, kakayasin nyo ngayon siya. Ganyan, kakayasin yung ganon. Hanggang sa magkaroon ng angle mismo sa ganito. Pag ganun ang kaskas. Makikita mo to, i-close up to ni Sir Chan mamaya, papakita niya yung angle ng brake sa harapan. Hindi ko alam specifically kung 7mm ba, 7 degree ba yung angle or 9 degree. Hindi ko masyadong kabisado yung ganun So ngayon, pag nakapagkaskas ka na, ngayon dapat bago pa lang entry pa lang ng slope, kumakapit na siya. Kasi pag ang brakes mo nasa gitna kumapit, may chance yan na kunwari 2 receiver na dragon back or camel back kung tawagin nila. 2 receiver na ganun, pwede yun umover. Kaya yun yung purpose niya.
para pang-check nung brakes, pang-check nung angle nung brakes, kung kumakapit ba siya or ganun. Maganda niyan, simulan nyo sa medyo hindi sobrang kaskas. Tapos pag nakita nyo, ay, ang lakas ng kapit, Oo, tsaka parang yung magbawas pa. Mag-a-adjust kayo ng mag-a-adjust nun. Mahirap yung sobrang tabas na. Oo, Hindi na mahirap may yun. babalik yung preno Kaya sa parang sayang. unti-untiin nyo lang siya. Hanggang sa, ayun, yun parang essential yun eh. Para sa pagtatamiya, kung paano gumawa ng preno. Dati nun, share ko lang experience ko, hindi pa ako marunong talaga nun eh. Si JM, lagi ako inaasar nun kasi si Sir Hill po yung gumagawa ng preno ko sa MA. Hanggang sa natutunan ko na lang yung pagkaskas. Ang dami ko rin nasayang na preno nun, especially white brakes. Parang kada kaskas kung ganun. Kaskas ako ng kaskas, nawala na pala yung brake ko. Yung kinakaskas ko yung plate na. Okay na. So, yun guys. Nasabi ko kanina yung degree, yung angle, o ilang degree ba yung maganda sa slope. So, ito yung nagawa ko. Ito yung output nung pagkakaskas ko ng brake sa kalpad. Sa kalpad. So, ganito yung angle niya. Kita ba? Yan, ganyan. So, ito, pag sa small, usually, 2mm na preno yung gamit. Pag medium naman, 3mm. So, ayun, ganyan siya. Yan. Tapos, kung paano naman sinisipat yung preno, kung pantay ba. Ito, hindi ko alam kung pantay ba siya eh. Kita ba dyan? Ayan o. Igaganto mo lang siya. Dito ka titingin sa mini dulo. So, ganyan lang siya. Yan, mahalaga na pantay yung brakes. Mahalaga na importante pa no? Yan, mahalaga na na pantay lagi yung brakes. Yan, gaganyan. Makikita mo ngayon dito yung yung preno mo kung pantay. Siyempre, 'di ba? Surface na ganyan, 'di ba? Pag kuwari, may bukol dito sa kanan. May bukol dito sa kaliwa. Ang magiging niyan, hindi diretso yung talon. Minsan nakaganon. Depende kung paano yung reaksyon ng kotse mo sa jump. Hindi lang dampers yung nagpapa-stable ng talon. Hindi lang yung rollers, yung preno mo rin. Syempre. Para pag pantay siya, pumasok sa slope, pantay lang siyang bababang ganon. Kaya pala yung kalpad, may parang see-through na transparent na may kulay. Lagi may kulay yung harap niya. Dual purpose siya. Dito, yung pang kaskasan. Tapos dito, yung pang checking kung pantay ba yung preno. Yung iba naman, hindi ko alam. Chine-check nila dito yung kung hindi ko alam may ginagawa yung iba dito na may ibang sukat yung kalpad. Ito, dalawa, essential siya. Kaya pwede bang sa mga may budget, isa muna bibilin ko. Ano mas uunahin ko? Slope checker o tong kalpad? Para sa akin, kalpad. Kalpad talaga. Kasi may kalpad ka eh. Yung slope, ibang ginagawa ng racers na kilala ko. Doon sila mismo sa actual na slope nagtichinik. Pwede naman yan. Lapag gano'n si... lapag gano'n. Tinan mo lang kung sumakapit. Kunwari sa bank. Papadaanin mo ngayon sa bank. Kunwari, wala kang ganito. Punta ka sa truck mismo. Punta ka sa truck mismo. Padaanin mo yung auto mo sa may bank. Okay lang naman yun. Depende naman sa kung saan ka naglalaro. Pero dito sa attic, siyempre, okay naman yun. So, gahan nyo lang muna. With safety precaution lang din. Sa mismong race. Oo. Pwede naman yan. Pero ito kasi, pag sa kalpad, makapagtabas ka na ng preno. Matabos mo na siya. Masisilip mo pa siya kung pantay. Tapos, doon ka na sa truck mag-check. Kung pwede, Pero sa brake yard, bawal kasi pumasok sa brake yard eh. So, penalty. May penalty ka doon pag pumasok ka sa lobby. So, ayun. Parehas, maganda, meron ka. Sa portapit na to, no? Ito kasyo yung ganito sa portapit eh. Kasi ito, may ganito rin na kasyo sa portapit. Yung medyo, mabayan ako ng konti. yung medyo malinis lang. Tapos, ayun. Ito, Sir JB, usually magkano ang bank 3D printed na box? Alam ko mas mahal yun eh. Sa kalpad eh. Mas mahal talaga to sa kalpad. At di ko alam eh kung magkano. Less 1,000 Hindi naman. Siguro yung advanced na yun eh. Marami na yun eh. May mga nagti-3D print kasi ngayon, kompleto na eh. For 3 lanes na slope, tapos bank, tapos meron ding 4-5 lanes na mga doon. May Eiger up pa nga ata eh. Pero ayun, hindi ko alam kung nasa magkano. 5, ganun, 500. 500. Ito, siguro 500.
Calpad, usually 250, 300. Ayun, masingit ko lang din pala. Merong ibang racers na bumibili ng ganito. Slope checker tsaka bank checker. Nilalagyan nila Liha. ng liha. So doon ka na Tapos doon sila magkakaskas. Gaganda-gandoy na lang nila. May angle ka na. May in angle short. na, oo. Yun, so okay. pwede rin pala Okay yun. din naman yun. Oo. Pero syempre, pag ano ka na, nasa high, ano ka na ng racing, doon na kailangan mo ng ganito, checking. Para ma-check mo kung At least, pantay ba yung pantay breno. din. Oo. Kaya pa minsan may mga talon pa na bati po talaga. Oo, tabing sabi yung parang okay naman yung dampers ko. Mm. Okay naman yung takbo kanina. Pero makikita mo Balik ko, doon. ang talon. Tapos pala lagi yun. nyo check yung preno nyo sa harapan kung natutuklap na ba o hindi. Ano pa lang panlinis mo sa preno? Kasi over time, kakalapag mo, dudumi yan eh. Anong, like nasa race ka, anong quick na panglinis mo ng Panglinis ko na ito alcohol? yung ano eh. Hindi, wag alcohol kasi yung alcohol hindi siya agad na natutuyo eh. So pag yung alcohol, pinunas mo dyan, dudulas yun pag binalik. Pero siguro kung wala ka talaga, dampian mo lang ng alcohol, tapos wag mo muna ipakarera, ipapatuyo mo talaga siya. Pero ang advisable talaga nun, yung contact cleaner ba yun? Mga gets Contact cleaner. Kasi di ba natutuyo yun? Ako, Ako, bilis mo to yun. personally, yun gamit ko eh, contact cleaner. Tapos pag wala akong contact cleaner, yung lighter fluid. Fuji. Fuji na lighter fluid, kakanon ko lang. Dadaanan ko lang ng ano, para matanggal yung dumi. Gaganito, may dumi na to. Ito may basahan kayo, o tissue. Pang kaskas. Daanan nyo lang ng ano. Tapos, merong para din ito kasi minsan dumudulas to pag sobrang gamit na gamit mo na. Para magkaroon siya nung mga himulmul ulit. Pwede siyang padaanan ulit ng konti lang. Padaanan mo lang ulit. Sabi nila pag mas mahibol mo, mas makapit. So, alam ko sa open class player ko narinig yun eh. Ako din eh. Sa open class player ko narinig yun Huwag na mo daw isusmooth yung preno mo. mas mahimulmul, mas makapit, lalo sa white. Parang bukas, kumaga sa balat, bukas ang pores. Oo. Kapit na kapit lahat ng dumi. Oo. Parang ganyan. Kaya, ayun, tas lagi nyo check yan. Especially yung angle, tsaka yung dulo. Ito yung dulo na to. Para, kasi, kada bangga sa slope, baka natutuklap na. Pag Napipingas yun eh. kada tuklap na, parang ito, nagkakasugat din yan eh. Eventually, pag sa Hindi na pantay ang mara, tumalon, sumahid sa ganyan. Nagkakalinya yun minsan. Check nyo lang lagi yun, ganun lang. Pag upod na, yun, Palit na. Palit na kayo. Oo. So, dapat Di may naman, naka-ready pero pwede namang palit na, pero iba, ginagawa pa ng paraan. Nilalagyan nila ng another layer nung, Preno. another layer ng ano to? Double adhesive. Double adhesive, double-sided tape para mas kumapal. Pag naupod na, pero ayun, okay naman yung ganun. Check nyo lang lagi yung brakes. Right. So ayun, lagi yung either way, importante parehas. So, pag wala, okay lang to. Patunahin na. Okay lang ito. Tapos kung gusto nyo ng medyo dual purpose, use case nyo, lagyan nyo ng liha to parehas, okay din siya. Kaya sa inyo, parehas importante, parehas nyo ulit. Pero ito, wala akong ganito eh. Ako din, wala. Dito, Bumili dito libre yan gumamit dito sa attic. Pwede kayo manghiram dito. Ito, bumili ako kay Lolo Jun ata nun. Lolo Lolo Jun sa Bariches, 150 Baka ba, naman. 100. Jun, Tapos baka naman. yung 3-lane checker ni Kobe, di ko na binalik. Akin na lang daw eh. Ayun, ito eh. Wala si Kobe Kay ngayon. Kobe, wala. Kay Kobe yung checker ko na eh. Hindi ko rin nadadala. Laki kasi. Porta gaming lang eh. So, ayan. Yung checker. So, yun. So, guys, thank you so much. I hope you learned something sa video namin. So, till next time, see ya.